Maraming Pilipino ang nais na umunlad ang buhay. Pero may ilan na gagawin ang lahat para lang magtagumpay kahit pa ang mandaya o mameke ng dokumento. May iba't ibang uri ang falsification of documents. Nariyan ang pamemeke ng isang pampublikong dokumento. Ang falsifikasyon na isang commercial document na karaniwang ginagamit sa negosyo at ang pamemeke ng pribadong dokumento. Ang lahat ng ito ay ipinagbabawal ng batas at may karampatang parusa. At para po gabayan tayo kaugnay niyan, panauhin po natin ngayong umaga si Attorney Aldwin Alegre, partner sa Paredes Alegre Quinio Law Offices. Welcome back sa Servisyo All Access, Attorney. Thank you, Gani. Good morning. And Morning. sa mga lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. I'm sure magiging makabuluhan at very interesting na naman ang ating talakayan ngayon. Alam mo, maraming gumagawa nito na hindi nila inaasahan na may mabigat palang parusa dito. Ha? Oo. Dalawa yung binabanggit dito. Kailan maituturing po, attorney, na falsipikado ang isang dokumento o pinalsipika ang isang dokumento? Yung falsification, pag yung laman ng document ay hindi makatotohanan or may mali, and that will result to material misrepresentation of facts, doon pumapasok po yung falsification. Ito ba ay kahit sinadya o hindi sinasadya? Under the rules po, whether sinadya yan or hindi sinadya, may doctrine ho kasi tayo na in falsification cases, kung sino yung may possession, at the same time, siya yung nag-benefits ng falsified documents, ang presumption ng batas, siya yung author ng falsity, siya yung nag-falsified. Okay. So, kanina may binabanggit tayong documents, public documents, at private documents. Ano pong mga halimbawa nito, attorney? Ang public documents po, under the rules, ito po yung mga written official acts ng government natin. Unang-una, yun yun. Pangalawa, those documents that are acknowledged before a notary public. Ito po yung mga dokumento na private in nature, pero dahil sa pinanotaryo natin, nagiging public document siya. So, ang pangatlo pong public document classification is yung mga private documents na nakatago in a public record, in a public office. Doon po nagpo-fall yung mga public documents. Okay. All other writings are private. Maliban doon sa pag hindi pumasok doon sa tatlong enumeration na yun, lahat yan private documents. Pag ginamit mo siguro yun, at gagamitin mo yung mga natin, yung mga offices natin sa ahensya ng gobyerno, magiging public documents Public documents po yun. Kahit na private, basta pinanotarize mo, notaryado, public na siya. Public na siya. I see. Okay. Commercial, public, commercial, and private. Commercial and private naman, okay. Ang private documents po, even if it's a commercial document, pag dinaan mo yan sinabit mo yan sa government entity or sa government agency, magiging public documents po yan. Pag binanotaryo mo yan, like yung mga commercial documents, yung mga promissory notes, magiging public documents din po yan. Dalawang klase lang po yung dokumento, either public or private. Private, okay. Ano-ano po, attorney, ang mga uri ng pamemeke sa dokumento? Sa under the revised penal code, Gani, there are several ways enumerated kung saan paano mo masabi na nag-commit ng falsification. Una, kapag ginaya mo yung pirma or yung handwriting ng isang tao, falsification yun. Kapag sinabi mo dun sa isang dokumento na kunyari, nag-appear yung isang tao pero hindi naman pala, falsification yun. Tingnan mo, attorney, di ba yung paggaya ng pirma ay forgery yun? Iba pa yung forgery, iba pa yung falsification sa paggaya ng pirma. Magkapareho po siya. Yung forgery kasi, may particular scenario sa revised penal code na it pertains to a banknotes, yung mga sa bangko, issuance ng mga cheque. Sometimes yung technical meaning is forgery, but it will fall still under the classification ng falsification. Ayun. Kung may naka-4, Jerry yung pangalan ng kanyang amo, nilagay lang 4, Jerry. Yung 4, naka-4 na ganyan, na hindi naman siya pamirma. Sige, i-4 mo na lang yung pirma ko. Saan papatak yun? Falsification ba yun? Pag sinabi nung tao na hindi ko pirma yan, o kaya naman, naka-4 nga sa akin pero hindi ko inalaw yan. Magfo-fall po siya under falsification. Kasi ang essence ng falsification, hindi authorized. Ayun. Pero kung finoro naman? Kung authorizado naman siya,
walang At dapat hindi niya pirma yung nakalagay doon, kundi pirma nung Pirma nung nag-for. Nag-for, okay. Ano po ang uri ng pamimeke sa mga dokumento pa ang maaaring mangyari po, Attorney? Maaari ho, yung isang enumeration is pag pinalitan mo yung petsa ng isang dokumento, Yes. and that date is material in nature, or kaya naman nagkaroon ka ng mga alteration, Snowflake, yun yung snowflake mo. o ginanyan mo, tapos insertion, that will constitute, that will entirely change yung nature ng document. Aha. So, may falsification din po yun. Mga insertions, alterations na mababago yung kabuuan nung dokumento, maaari ho ring falsification yan. Kung itong matatawag namang falsification by a public officer, yung nag-falsify noon, yung mismong nasa gobyerno siguro, mga nanunungkulan, nangyayari din ba yun? Nangyayari po yun sa revised penal code po natin. Dalawang klase po yung falsification. Kung ang nag-commit ay yung public officer or public employee, under the revised penal code, mas mataas yung penalty sa kanila. By way of, ang presumption doon, inabuso nila yung position nila in a public office. Pero pag ang nag-commit naman is private individual, mas lesser po yung offense. Pero may kulong pa rin. May kulong pa rin. So may mga parusa din pala na May parusa po. Okay. So, falsification of wireless telegraph and phone messages. Ano naman ito? Part po rin siya sa enumeration do sa revised penal code na specific falsification yan pagdating naman do sa mga wireless telegraph messages. For example, yung isang entity, hindi naman pala yung message na yon, pinalitan niya, that constitutes falsification. So, may specific parusa din po yan. Attorney, may tinatawag tayong in good faith. Maaring nagkamali siya ng entry o na iba ang kanyang nailagay. Pero in good faith siya, hindi niya naman niya sinasadya yun. May parusa pa rin ba sa kanya? Ang proseso kasi niyan, kung sino yung naagrabyado or yung offended party, pwede siyang magreklamo. Ngayon, kung yung defense ng good faith, defense na lang yun maaari siyang sampahan ng kaso pag may probable cause, pero pagdating sa trial, pwede niyang i-invoke na good faith ako. Hindi ko alam yan. Pero ganun pa man, we have to remind na may presumption na kung sino yung in possession nung document, at the same time nag-benefit siya doon, ang presumption, ikaw yung author nun. So you have to rebut that. Pero pag napatunayan mo naman sa korte na in good faith ka talaga, probably hindi ka ma-absuelto ka rin. Kailangan ba laging may complainant? Hindi ba pwedeng ang gobyerno o people of the Philippines ang siyang magreklamo sa inyo ng falsification? Pwede po, lalo na yung mga documents involving public documents, yung gobyerno yung mag-i-initiate niyan. Pero ganun pa man, kailangan pa rin siyempre ng private complainant para lang maging witness during the trial. Okay, nabanggit nyo kanina, may kulong, may parusa. No? Ano po ang parusa sa pagpapalsipika o pamameke ng dokumento? Depende po yun. Ang parusa po, depende kung sino yung nag-commit nung falsification. If it's committed by a public officer or employee or even yung notary public, ang parusa po niyan 6 years pataas. 6 years to 12 years. Pag Kulong na kulong to. pag nakulong ho. At the same time, meron siyang impose yung tinatawag na accessory penalty na pwede kang ma-disqualify pag hindi ka pwedeng tumakbo sa office. O hindi ka pwedeng i-assign sa tanggapan mo kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa gobyerno. Apo, disqualified ka dyan. Meron yan. Pwede kang ma-disqualify. Uy. Pag yung 6 years na. Pag below 6 years naman, ito yung ang nag-commit ng falsification is private individual na hindi naman siya public officer. At the same time, pwede ring public officers pero hindi niya inabuso yung function niya. So, below 6 years po yun. Yung bang mga lawyer o yung mga notary lawyer na tawag nila, minsan tanggap lang naman yan kung ano yung ibigay sa kanila ng kliyente. Tatak ng tatak lang basta notaryado na kaagad. Liable ba sila sa dokumentong pineke? Ang liability po ng abogado, depende po yon sa dokumento na nasa kanya. Pero as a matter of rule, ang abogado, ang importante lang is humarap sa kanya yung taong nag-notary niya. So kung panunumpaan niya yun. Kung humarap sa kanya, wala siyang liability doon.
Pero kung if it turns out na peke yung documents, yung notary public, wala na siyang liability doon. Nagkakaproblema lang pag hindi humarap yung tao sa notary public and it turns out na peke din pala yung dokumento, doon yung nagkakaproblema. Masasabit ngayon yun. Doon ngayon siya masasabit. Oo, hindi kasi napakadali lang naman magpanotaryo eh. Basta magbabayad ka lang eh, di ba? Dami nga dyan sa ilalim lang ng tulay tsaka sa tabi-tabi. Pero yun dapat may number to, tag dito, registered sila. Dapat po, May license. may pala. license po. Okay. All right. So, ano pa ang parusa po sa private? Yun lang. May fine ba yan? May multa ba? May fine po, pero sa revised penal code, yung nakalagay doon na fine is medyo maliit. Sa panahon ngayon, it's 5,000, not more than 5,000 pesos. So, medyo maliit. So, kailangan mabago yung penalty. But, yung kulong, nandun yung kulong, 6 years and below, 6 years and up. Kung yung falsification ay naging sanhi ng malaking damage, iskandalo o pagkalugi ng malaking negosyo o naging cause pa ng pagkamatay, aksidente o pagkamatay, meron bang mas mabigat pang parusa doon? Ang falsification po kasi more on criminal aspect lang ito. So, yung mga aggrieved party, pwede silang magdemanda and separate. Sa civil aspect naman, patunayan lang nila na ito yung damages or ito yung losses na na-incur nila, ina-award naman po yun. Usually, pag nag-file ng falsification sa criminal case, kasama na rin po yung civil aspect doon. Okay. Alright. Attorney, dumako naman tayo ngayon sa mga tanong ng ating mga taga-subaybay. Nagtanong via text si Yasi. Ang tanong niya, kapag may kakilala kang doktor at ginawang ka ng medical certificate, kahit wala ka namang sakit, matatawag ho bang falsification yon? Opo, pinagbabawal ho yun sa revised penal code, yung issuance of false medical certificate. Bawal po yun. So Bawal may pananagutan ng doktor dito? Pag napatunayan po na hindi siya nagsasabi nung tama, maaari hong managot yung doktor. Pero paano naman patutunayan yon? Siguro magka-counter yung kalaban niya na wala namang sakit yan, di ba? Kailangan niya rin po magpresenta ng ebidensya or ng witness na sabihin niya na hindi naman talaga totoo yung false. Mula naman sa text ni 5725, ang tita ko po ay may-ari ng lupa. Matanda na at mahina na siya. Ang ginawa ng kapatid ko, ginaya niya ang pirma ng tita para maibenta ang lupa. Ano ang pwedeng ikaso sa kanya? Paano mapapatunayan na peke ang pirma sa title? Well, yung case na yun po, classic example po yun nung falsification. Pinirma siya. Pinirma siya. Ginaya yung pirma niya. Hindi naman siya authorized, pinirmahan niya. At the same time, nailipat yung title, nag-benefit, falsification po yun. Kasama na dyan yung forgery. Siguro kung yung mismong pangalan ng taong nakapangalan doon, ipinirma niya. Apo. Para mapatunayan yan, kailangan lang ikumpara mo yung totoong signature nung talagang tao. At the same time, it may also require presentation of additional expert witness. NBI siguro. NBI, para lang makita na forgery yung signature. Ayun. Nagtanong din sa atin si Maynard, ano ang pananagutan ng taong pinagawa lang ang diploma at pinasa ito sa job requirement? Falsification, di bang matatawag yun? Gawang rekto ang diploma? Falsification po yun. Maliwanag po na falsification dahil merong misrepresentation ng material facts. At the same time, kung yung diploma na yun is coming from a, let's say, university, government university, maaari siyang makasuhan ng falsification of public documents dahil gobyerno, yung certificate coming from a government entity yung ginamit, pwede pong maging falsification ng public documents. So, magiging complainant dito yung mismong institution na nag-issue kuno ng diploma? Opo, pwede po mag-initiate yung kung sino yung government entity or institution na naapektuhan doon sa pamimigay. How about yung other party na pwede naman yung sinambit niyan? Pwede ba silang maging complainant? Pwede rin po. Supported lang siya pero supervise sila nung government institution. Pwede siya maging witness. Okay. At ano ang paraan para mapatunayang peke? Yung kanyang dokumento ay pinagawa lang sa tabi-tabi? Ang unang ginagawa ko dyan, kumukuha ng certificate of no records dun sa government entity. Pag nag-issue ko kasi yung isang gobyerno or yung isang institusyon ng certificate of no records, ang presumption totoo yun eh. So, pag may ganong certification, madaling patunayan na hindi nanggaling sa kanila yung record. How about yung ID? Let's say ID ng isang institusyon o ID ng isang government office, no? Na pineke niya.
falsification pa rin ba matatawag yun? Opo, mag-fall pa rin siya under falsification. O misrepresentation? Falsification kasi po, true misrepresentation, iisa lang po yun. How about ang pagsusuot ng uniforme ng isang agency na hindi naman siya connected talaga doon? Pwede yung kasuhan siya ng, sa revised penal code, may specific offense yung ganon, yung illegal use of uniforms or tinatawag na usurpation of authority. Magpo-fall naman siya doon. Magpo-fall siya doon. May specific category. May kulong din doon? May kulong po. May kulong po yan. If I'm not mistaken, it's 6 years and below. Kasi paggamit ng ng uniform na hindi ka naman talaga roon. Apo. Isa sa mga pwedeng kaso yun. Kasi para ipakita mo naman, gagawa rin siya ng peking ID. So doon na papatak yung let's say private. Pero kung government nagpanggap na police, let's say nagpanggap siyang police, hindi naman siya totoong police, saan mag-fall po yun? Mag-fall po siya sa usurpation of authority na minimisrepresent niya na he is an public officers pero hindi naman pala siya. So doon siya sa particular crime or offense under the revised penal code. Sinong pwede maging complainant po? Yung government, yung entity natin, the PNP or any private individual na naagrabyado doon sa pwede pala yun. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Nagtanong naman via Facebook si Mirna. Ang tanong ni Mirna, pwede bang kasuhan ang nagpirma lang sa isang deed of sale bilang witness? Hindi naman alam na peke pala ang dokumento. Madadamay ba siya? Sa totoong buhay, kung sino yung mga nakapirma, lahat doon sa document, for example, deed of sale, usually ini-implead yan. I mean, sinasama yan sa mga kinakasuhan. Kung witness ka lang, minsan sinasama yan. Kasi ang presumption dyan, merong usap yung mga parties na nandun. So okay lang, kung witness ka at nag-usap naman talaga sila at yung dokumento na yon, tapos minsan inaano pa yun, di ba? Ni notaryo, di ba? At pumirma ka doon, talaga nag-witness ka. Pag ganun po, yung presumption, minsan kinakasuhan yon unless mapatunayan mo talaga before the fiscal level or sa court na wala kang participation or knowledge dun sa falsity ng documents. So damay ang witness. Damay kahit po. witness ka lang. Damay. Dapat ingat po kayo sa mga pagpirma-pirma dyan na mag-witness kayo na hindi naman totoo na nangyayari, walang ganong klase ng agreement. Naku, marami pa tayong tanong dito na ating malalaman paano ba kayo madadamay at paano ang pagpapalsipika ng mga dokumento, ito man ay pampribado o pang-publiko. Okay, mamaya po, tanong naman ni Ala, ano ang pananagutan ng taong gumawa ng financial report na hindi naman makatotohanan tapos ipresenta ito sa isang meeting? Medyo meron siyang report pero spurious, no? Pagkatapos present niya sa meeting. Mamaya po, attorney, sagutin niyo po yan. Pero dyan lang po kayo at magpapatuloy pa ang ating talakayan tungkol sa pamimeke ng dokumento sa pagbabalik ng Serbisyo All Access. Nagbabalik po ang Serbisyo All Access, ang public service program ng CNN Philippines. Ito pa rin si Gani Oro. At falsification o pamimeke ng dokumento ang ating paring tinatalakay. Kasama po natin si Attorney Aldwin Alegre, partner sa Paredes Alegre Quino Law Offices. Balikan natin yung tanong kanina, Attorney. Ano po ang pananagutan ng taong gumawa daw ng financial report na hindi naman makatotohanan tapos ipresenta sa isang meeting? Pag hindi po makakatotohanan, it will fall under the crime of falsification. Well, depende na nga lang yon kung yung documents na yon ay private or public. Kung private, kasi usually sa mga meeting sa mga pribadong company. Falsification po yon of private documents or commercial documents. So, kasalanan pa rin ho yun, dahil mali yung mga nakalagay doon, lalo na yung mga figures, pwede pa rin siyang ma-prosecute for the crime of falsification. Ang magiging complainant nun? Yung magiging complainant po, yung aggrieved party, kung sino yung corporation or yung entity, or even yung mga officers na na-misled doon sa financial statements. Na-apektuhan. Na-apektuhan. Damage sa kanila. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo. Sa public documents naman, let's say sa gobyerno, na may case siya ng dokumento sa government, no? Empleyado siya, let's say.
Ganon din po ang parusa doon? Ganun na. Pag ang under the revised penal code, pag ang nag-commit ng crime is a public officer or an employee, medyo mabigat ho yung parusa. Lalo na kung napatunayan na by the abuse of nung position niya, pwede siyang makulong ng 6 years pataas. So medyo mas mabigat yung parusa sa mga public officers or public employees natin. Rather than doon sa mga private individual, considering na yung parusa is 6 years and below. So, pag final po yan sa korte, pag ang involved is private individual, ang jurisdictionan sa Metropolitan Trial Courts. Pag ang involved na nag-falsified is a public officer or public employee or even notary, maifa-file ho yan sa RTC, sa Regional Trial Court. Sa ombudsman, hindi ba pwedeng i-file po yun? Falsification? Ang ombudsman po, depende ho yun sa category nung salary grade nung tao. So may jurisdiction yan. So ano ang pwedeng isampa sa ombudsman? Let's say, otoridad siya, o let's say, government employee siya. Pag rank and file ba, hindi ka pwedeng mag-isampa sa ombudsman yan? Ang mukhang pag rank and file po, hindi po aabot sa salary grade na requirements ng ombudsman. Ang pagkakatanda ko, ang ombudsman is 26 and up, yung salary grade, para mag-acquire ng jurisdiction. If it's lower than that grade, doon po yan sa regional courts, whether sa RTC or sa MTC. Okay, bago natin basahin pa yung mga dumaraming questions po rito ng ating mga taga-subaybay, meron muna tayong trivia o dagdag na impormasyon. Alam nyo ba na may ilang paraan para malaman kung pineke ang pirma sa isang dokumento? Kadalasan, ang pirma ng isang tao ay magkakapareho ng sukat. Ang peking pirma ay mas mahaba o mas maikli. Mas marami ring breaks o puwang ang peking pirma. Karaniwan ay tumitigil daw o mas madalas ang pag-angat ng ballpen ng isang namemeke ng pirma habang nagsusulat. Ang peking pirma ay madalas din na may ink blots o dungis. At panghuli, may mga tinatawag na criminal tremors. O ito yung mga hindi tuwid na strokes na gawa ng matinding concentration habang ginagaya ang pirma. Ayun. Ano nangyari, attorney? Ito may mga cases ba kayong na-handle na ganito? May mga kaso po kaming na-handle na ganyan, lalo na yung sa mga nag-aaway-away, yung mga kamag-anak pagdating sa last will and testament. Nako, pineke yung pirma. Usually, ang kiniklaim minsan yung pirma. Siyempre, namatay na yung pumirma, hindi na ngayon malaman kung totoo ba or hindi yung pirma. Kaya ang ginagawa dyan, humihingi kami ng assistance sa expert witness. Usually sa NBI, magagaling sila to determine kung yung bang pirma ay talagang pirma nung dating yung namatay. By comparison doon sa mga previous signatures niya, i-compare doon sa document na pinirma. Alam nila yun yung mga strokes di ba? Strokes ng pirma. Ang pagkakalam ko po dyan, yung mga expert witness, minamagnify nila yan. Nakikita nila yung, pinapalaki nila yung mga signatures. And from there, nakikita kung may mga deviations. Pero alam mo, sa totoo lang, attorney, pagka tumatagal na yung pirma mo, minsan nababago Kasi ito, minsan problema natin sa bangko, di ba? Sir, pirma nga uli kayo. Kasi yung inyong specimen signature dito, medyo matagal-tagal na po. Mukhang nabago na o siyempre, medyo baka napasma na yung pirma mo nitong mga pasmado na yung kamay mo. Malalaman pa rin kung talagang pirma mo yon? Ang base sa mga nakakausap kong mga expert, kino-consider nila yung edad, kung ilang taon na yung pumipirma. So, nako-consider nila yon. Considering all these things, nalalaman pa rin nila kung yung pa rin pa talaga yung pirma. Kasi minsan baka nanginginig-ginig na. Pag matanda na yung pumirma, syempre medyo may tremor na, no? Yung pirma mo. Pero still, mas mahirap gayahin yon. Mas mahirap gayahin. Kasi nandun na yung mga stroke na mahirap gayahin yung nanginginig-ginig na pirma. Pero yung pang mga expert witness natin, usually hindi lang isang sample yan. Marami silang specimen signature na samples para talaga makita nila yung trend nung pirma. Magagaling sila dyan. So wag mamemeke ng pirma at may kulong at talagang makakasuhan sila pag may nagreklamo. Makapahabol na tanong naman ito mula kay Lydia. Paano kung gumamit ng hindi original na dokumento pero ang ginawa mula sa maling birth certificate, nagpagawa ito ng corrected? Ang maling certificate po, pwede ho siyang ma-consider as
falsification pa rin. Ganun pa rin yun. Dahil hindi yun yung totoong documents na nami-mislead. At the same time, kung hindi po yan dumaan sa proseso, kung hindi yan dumaan sa korte, at ginawa-gawa lang para lang maitama, violation po yun. So pwede hong makaso ng falsification. Ganun pa rin. Apa. Is it considered a falsification if a claimant attach a 10-sheet signed contract in an affidavit as exhibit when the contract is really was only partially signed by the claimant? Ito na yung mga korto. Para bang it's additional documents pero inattach na lang, inabol na lang, na pirma na pinirmahan. Kung hindi po talaga yon yung intention ng parties at dinidina yon ng parties no, or ng other parties, pwede hong mag-fall under falsification yon. Kasi kung hindi yun yung intention ng both parties, probably yung mga dinagdag hindi makatotohanan. Yes. Or walang authority or consent from the other contracting party. So pwede siyang mag-fall under falsification doon sa enumeration number 2 na causing it to appear that a person has participated in any act or deed. Hindi ba siya pwedeng supporting documents as exhibit in supporting in collaboration sa mga dating exhibit mo ng present sa korte? Kung yun po ay original, may tinatago kasi sa rules of evidence, yung parole evidence rule na kung hindi naman siya napag-usapan, hindi siya pwedeng magdagdag or baguhin kung ano yung napag-usapan. Okay. May mga exceptions doon unless ipapayagan ng court, pwedeng tanggapin ng court yun. Kung i-allow ng court, sige, additional. Additional exhibits. But for purposes of determining whether falsification niya o hindi, yung intention talaga ng parties that will govern. Okay. So kung binago mo yan, falsification pa rin matatawag yun. At yung pagbabago, nagkaroon ng material effect dun sa document. Correct. So, magkaroon ng material misrepresentation of facts, magpo-fall siya under sa falsification. Okay. Sige ho. Hearing is adjourned, Attorney. Okay, maraming salamat, Attorney Alwin Alegre, partner ng Paredes Alegre Quino Law Offices. Napaka-importante po itong tinalakay natin this morning. Thank you so much. Maraming salamat po, Sir Gani. Maraming salamat po. Kung kayo po ay may katanungan, pwede niyong makontak ang ating panauhin sa Paredes Alegre Quino Law Offices, Unit 1 and J, second floor, 323 Maisilo Circle, Plainview, Mandaluyong City. Telephone numbers 655-5864 at 871-4136. Kanilang email, partner at paqlaw.com. Website nila, pwede ko kayong maglagon sa website www.paqlaw.com. Thank you, sir.